A day in my life ng isang babaeng magdadaing. Pababa na naman kami ng palengke para nga magdaing. Pero bago kami umalis, ate, tinignan ko nga muna itong mga tinanim ko na kangkong at saka talong. Etong tray na nga lang na pinaglalagyan ng mga prutas at gulay yung ginamit ko na plant box. Wala kasi kaming oras para nga magawa ng plant box, ate, kaya nga ito nang inaisipan kong gawing plant box para naman kahit papano hindi magkasabog-sabog yung mga buto. 4 days na nga yan, tapos eto nga ngayon ko pala nakikita yung pagpasibol nga nitong talong. Tapos ayan naman yung mga malunggay ni Inday. Bala ko na kasi yung palitan ng paso, ate. Gusto ko nga ilagay siya sa mas malaki para makahinga nga siya na maayos. Kaso nga lang ang alipin ng salapi, ate. Wala na talagang oras yung pagdating dito sa bahay nila. Talagang diretso pahinga na lang yan siya. Ganito na rin nga kalinis dito sa loob ng bakuran, ate. Konti na nga lang yung lilinisin at dadamuhan dyan. Ito nga palang dragon fruit, nilipat na nga namin dun banda sa may puno para naman hindi nakaharang dyan kapag magsasampay ng dami. Tsaka ako na nga lang yan aayusin yung mga halaman ko na yan, ate, kapag may panahon na talaga ako para sa kanila. For now, arkilado talaga ako ng mga danggit na ites. Naumpisahan ko na rin man yung dadaingin ko kagabi, kaso nga lang hindi ko talaga natapos dahil bitin sa oras. Paano ba naman kasi alas 4 na ako nag-umpisa kahapon, kaya naman hindi ko natapos yung dadaingin ko. Isang box talaga yung shot. At syempre hindi naman tayo si Flash para tapusin natin agad na mabilisan yan, diba? Pinatakpan ko na nga lang din itong sawali dahil sayang talaga yan kapag ka nabulok yan. At maya maya nga lang din bumaba na kami at ngayon nandito na kami sa palengke Imnida. Sa umaga kasi binubuksan na rin talaga yan ng kapatid ko yung tindahan namin para nga kahit papano kung may bibili, bumili. Kumain lang din ako dyan ng almusalan kasi alam ko namang mapapasabak na naman ako nito. Kaya naman eto na nga yung round 2 ng pagdaing ko, te. Konti na lang din itong dadaing ko, siguro mga sa 10 kilo na lang yan. At malalaki naman yan kaya saglit lang yan sa akin. Pinag-isang box ko na nga lang kasi yan nilagyan niya ng nadaing ko ng kahapon at saka yung mga hindi pa nabibiyak. Kaya nga hinango ko muna at pinaghiwalay ko yan sila, te, kasi baka matinik naman ako, diba? Hinugasan ko nga lang din itong isda na nadaing ko kahapon, tapos mamaya ko na nga siya babrasin para sabay-sabay na. Buti na lang din talaga at may tubig, ate, kasi kung wala, hindi yan matatapos. Kaya naman tara magdaing Imnida na tayo. Grabe yung mga trabaho ko dito, ate, na para ba talagang si machete siya. Ito talaga yung pinaka main reason, ate, kung bakit lumalaki yung katawan ko sa ganyan kabibigat na trabaho. Fast forward, ito gabi na nga na naman nito, ate, tas kami na naman talaga yung to the last and the last. Nakatulong na nga lang lahat-lahat dyan ng mga bata, ate, pero heto pagising nila nandito pa rin kami sa palengke, diba? Alas 10 na nga niyan, te, pero nandito pa rin talaga kami. Kaya nga ginising ko na silang dalawa para maglakad-lakad para naman hindi sila maantok kapag babiyahe na. Grabe, talagang sabay-sabay kaming puyat, gutom at pagod nito. Sana kasi pinanganak na mayayaman na lang yung mga bata na yan para hindi sabay sa pagod ko.